Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, no? Just now, OMG! First time tong nangyari, President Marcos lang nakakagawa nito. Regalo ng Japan, eto na. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Kung meron man po, mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider, yan mga ka-review natin ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag na po natin patagalin to. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Lumagda na ng ilang kasunduan ang Pilipinas at Japan sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ito ganap sa loob ng 2 araw na official visit nitong si Kishida bilang bahagi ng pagpapaigting ng malalimang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa napagkasunduan ng 2 top officials ay ang pagtanggap ng Pilipinas ng nasa 600 milyong yen na halaga mula sa Japan para naman sa coastal radar system ng ating bansa na inaasahang mas magpapaigting pa sa maritime awareness capabilities ng ating Philippine Navy. Nagsagawa rin ang mga ito ng exchange notes hinggil naman sa pagkakaloob ng mga construction equipment para sa road network improvement at implementation and disaster quick response operations sa ilalim huya ng Economic and Social Development Program. Lumagda rin sina Pangulong Marcos at Kishida ng Memorandum of Cooperation. Yan ay para sa larangan ng turismo at gayon din ang Memorandum of Cooperation para naman sa sektor ng pagmimina sa pagitan naman ng Department of Environment and Natural Resources at Ministry of Economy, Trade and Industry ng bansang Japan. Bukod dito ay muli ring pinagtibay ng dalawang strategic partner at yung kanilang commitment sa pagitan ng Pilipinas at Japan para naman sa isang bukas at malayang international order batay ho sa rule of law. Kapwa nagpahayag din ng mahigpit na pagtutol ng dalawang leader sa anumang pagtatangka na ilagay sa panganib ang pundasyon ng international order. Kaugnay nito ay nagkasundo rin ang Pilipinas at Japan na simula na ang talakayan para naman sa Reciprocal Access Agreement. Yan ay para sa security forces ng dalawang bansa. Ito ay upang mas mapag-ibayo pa ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan at pagpapanatili ng isang malaya at bukas na international order. Tiniyak naman ng Philippine National Police ang mahigpit na So yan mga ka-review natin, no? Ang daming dala ng Japan para sa Pilipinas mga ka-review natin ha. Ay yung mga proyekto, no? Kung kayo po nga, di ba, mga ka-review natin, no? Ano lang natin to, tanungin lang natin yung ating mga ka-review natin, no, mga ka-review. So, ang tanong po natin, ano po ba ang mas matibay? Made in China or made in Japan? Yan, mga ka-review natin, no? So, yan sa mga survey ganyan, mga ka-review natin, yung lumalabas po, yung Japan po ang mas matibay na gawa kesa dito sa made in China mga ka-review natin. Ang naisip ko lang, dahil dyan po mga ka-review, naisip ko po na bakit hindi kaya ibigay na lang ng Pilipinas, no, yung paggawa ng mga release mga ka-review natin, ng mga train, no, doon sa Japan mga ka-review natin, di ba? Maganda rin naman yung ng Japan. So, para talagang mapahiya, no, itong China mga ka-review natin, di ba sa kanila, sila dapat yung gagawa ng ba mga release mga ka-review natin ng mga train, no, mga ka-review. Sila sana. Kaso walang tinanggal po na ni PBBM, no, yung mga transaksyon natin dyan sa China mga ka-review natin. Kaya napaisip tuloy ako na bakit hindi na lang ibigay yung paggawa dito, no, sa mga release na ito dito sa Japan. Yan mga ka-review natin, mas matibay na, trusted pa. Yan kung China naman, madaling masira, no?
pwede pa tayong lasunin mga ka-review natin. Opinion lang po yan, ha? Seguridad na ipapatupad nito sa bansa para sa 2 araw na official visit ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ay sa pamamagitan ng security framework na sinusunod ng pambansang pulisya para sa pagpapatupad ng seguridad sa tuwing mayroong mga bumibisitang foreign dignitaries sa ating bansa. Aniya, bukod dito ay patuloy din ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa close-in security ng kasamang delegasyon ni Kishida sa pagbisita nito dito sa Pilipinas. Matatanda ang kabilang sa mga aktibidad ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa bansa ay ang pagdalo sa bilateral meeting nito kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang kung saan tinalakay ng dalawa ang iba't ibang mga usapin kabilang na ang issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Habang ngayong araw naman ay nakatakda ring buksan ang isasagawang special joint session sa Senado at Kongreso. Nadaduluhan naman ni na Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida kasama pa pang mga mambabatas dito sa ating bansa. Samantala sa karagdagang balita dito naman sa Pilipinas, ibinunyag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner. So ito lang mga ka-review natin, no? Ano kaya ang masasabi na naman ng pro-China mga ka-review natin, lalo na yung mga opisyal ng ating gobyerno na, di ba, against dito, no, sa mga foreign forces mga ka-review or foreign tulong mula sa ibang bansa. Yan mga ka-review na lang, ha. Mga tulong mula sa ibang bansa, yan, ha. Ano kaya ang masasabi ng ating butihing mga opisyal? Yan mga ka-review natin, ha. Patungkol po rito. Di ba against na against po sila sa tuwing may tumutulong sa ating bansa kasi ang rason po nila, kaya po natin na pangalagaan ang Pilipinas. Kahit wala po tayong mga makabagong armas, no, ang anong gusto nila mga ka-review natin, itak at bolo lang ang gagamitin natin, no? Balik tayo sa nakaraan, no? Diba na po ngayon mga ka-review natin, no? Mas kailangan po natin ng makabagong teknolohiya, makabagong armas para labanan ang sinumang magtatangkang mangagaw ng teritoryo. Yan mga ka-review natin, no? Napaisip lang ako mga ka-review natin kasi diba, dun sa mga tulong ng US, may nasasabi sila. Ano kaya ngayon na tulong naman ng Japan ang dumating sa Pilipinas? Ano naman kaya ang kanilang magiging reaksyon? Yan mga ka-review natin, no? Abang-abangan lang natin, baka magsalita ng mga basta, di ba? Jr. na may ilang grupo mano na mga retiradong opisyal ng militar na nagpaplano na patalsikin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito ay nanawagan ito sa mga retiradong sundalo na huwag pansinin ang mga imbitasyon na nag-aalok na sumali para naman sa pagpapatalsik sa nakaupong presidente. Hindi na dapat pagtuunan daw ng pansin ang nasabing balak ng grupo at sa halip ay bigyang pansin ang mga nagawang pagbabago ng gobyerno sa mga sundalo. Kanino kayang grupo ito mga ka-review, ha? Kanino kayang grupong mga ano ito? Baka ka-Trillanes ito mga ka-review natin, di ba? Gumagawa ba ng hakbang Trilling mga ka-review para patalsikin, no? Magkudita, no? Kudita ba? Trillanes? Ikaw ba yan, ha? Magparamdam ka naman, ha? Di ba kasi sa mga pagganitong mga sundalong ino-organize, isa agad yung naiisip ng taong bayan, si Trilling, ha, mga ka-review natin, na kung saan, ha, siya po ang tumata yung representante, di ba? Ng ano bang ano nila? Yung grupo ng mga sundalo, mga ka-review. Basta yun, paki-comment nga po, kalimutan ko eh. Paki-comment nga po mga ka-review natin kung alam niyo po yung ano yun. Yung grupo ng mga sundalo na hawak ni Trillanes, di ba? Hoy, tumigil kayo. Mga ano kayo, ha? Marami tayong problema dito sa ating bansa ngayon, ha? Nandyan ang West Philippine Sea. Nandyan ang mga NPA, mga ka-review. Marami pong problema ang bansa ngayon at nagtataasan pa ang mga presyo ng bilihin. Kaya wag na kayong, di ba? Wag na kayong dumagdag pa sa problema ng PBBM. Nako po, Diyos ko naman, tumahimik na kayo. Hindi na nagbigay pa ng detalye si Bronner ukol naman sa nasabing mga usapin.
So yan mga karibyo natin ng presidente po ng Japan, Prime Minister, no, at si PBBM. May we invite the Honorable Enrique A. Manalo, Secretary for Foreign Affairs of the Republic of the Philippines, and His Excellency Koshikawa Kazuhiko, Ambassador of Japan to the Republic of the Philippines, to exchange the signed exchange of notes. ではフィリピンのエンリケ・マナロ外務大臣並びに日本の駐フィリピン越川和人大使に文書の交換をお願いいたします。 So yan po mga karibyo natin, no? Tapusin nyo na lang po dito kay Pinas News Insider yung mga seremonya, no? Magbigay na lang po tayo ng comment mga karibyo patungkol po dito sa mga regalo ng Japan mga karibyo natin. Ako po talaga, yan ang daming regalo ng Japan, no, mga karibyo natin. Ang dami niyang dala, no, din sa pagpapatayo ng mga bagong infra, di ba, mga kalsada, di ba, mga karibyo natin. Tapos eto pa, magkakaroon pa ng visiting forces ang Japan dito sa Pilipinas. Yan po yung pinag-uusapan ni PBBM at ng Prime Minister ng Japan mga karibyo natin, no? Na kung saan magsasanib pwersa, no, sa pagte-training ang mga Hapon at Pilipino mga karibyo natin. Marami pong nagsasabi, no, mga karibyo natin na masama, madilim daw ang kahapon, di ba? Madilim ang kahapon ng Japan at Pilipinas, no? Kasi nga po sinakop tayo dito ng mga Hapones mga karibyo natin, no? Pero sabi nga po ng ilang eksperto mga karibyo natin, iba na po ang nakaraan sa ngayon, no, mga karibyo natin. Iba na po yung takbo, no, ng sistema natin ngayon kaysa dati. Kung 'di ba dati kolonisasyon pa, 'di ba? Parang away-away talaga mga karibyo natin. Pero ngayon, 'di ba, nagkakaisa po ang buong mundo. Pag may inaapi, nagtutulungan po ang buong mundo mga karibyo natin. At ito nga, dahil nga po sa pangaangkin ng China diyan sa West Philippine Sea mga karibyo natin, iba't ibang bansa na po ang nagbibigay ng kanilang pahiwatig na pagtulong, no, sa ating bansa. At isa na nga po dyan ang Japan mga karibyo natin, kung saan nag-donate po, no, ng ilang milyong yen yon mga karibyo, no, sa Pilipinas. Yan mga karibyo natin, which is good na. At eto nga mga karibyo natin, ano naman kaya masasabi ni Senator Robin Padilla dito sa nangyayaring ito, no? Baka, di ba? Kasi 'di ba ayaw ni Senator Robin Padilla nang may mga tumutulong sa atin kasi kaya nga raw natin 'to mga karibyo natin. Kaya natin 'to nang walang tumutulong sa atin, marami, 'yun yung sabi ni Senator Padilla mga karibyo. Pero yung mga nararamdaman ng taong bayan, oo, malakas matatapang ang Pilipino. Pero kahit anong tapang mo kung wala ka ng mga high-tech na kagamitan, 'di ba? Wala kang gamit nga lang diba? Na maipandalaban dyan sa kung sino man yan, diba mga ka-review? China. Kung wala kang armas, para ka na rin, diba, nagpaka tiwaka. Diba, nagpakamatay, diba mga ka-review? Huwag ka nang lumaban, antayin mo na lang. Sabi nga nila, kahit anong tapang mo, gamitan mo rin minsan ng utak. Which is yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Yan utak-utak din pag may time, di ba mga karibyo natin? Ayaw nyo yun mga karibyo, ayaw nyo. Na kayo na nga ang tinutulungan,
parang nagrereklamo ka pa. Di ba si Senator Robin Padilla, mga karibin? Parang ikaw na nga yung tinutulungan, nagrereklamo ka pa. Di ba? Parang ganun po yung lumalabas. Well, anyway, mga karibin natin, may sarili naman po tayong opinion. Ano po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo dito sa naging aksyon ng Japan, no? Talagang nagpapahiwatig na po siya ng suporta kung ano man ang mangyayari dito sa West Philippine Sea, mga karibin natin, no? Yan, kung ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating kababayan kung ano po ang inyong nararamdaman sa balitang ito. Alright? Alright, mga karibin natin, wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link. No, panoorin niyo po sa kanya ng buo ang balitang ito doon sa mga seremonya ng mga pinipirmahan na ni ng Prime Minister ng Japan at ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? O, panoorin niyo po doon. At yan, mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga karibin natin. Maraming salamat po.